to do is open up those blood vessels. Ibig sabihin, bukas mo yung mga ugat mo, pagandahin mo yung blood circulation mo. Kasi the only way na ma-absorb mo yung nutrients, yung nutrition, okay, ng kinakain mo, ay kailangan maganda yung blood circulation mo at saka walang bara yung mga ugat mo. That's the first step. Kaya napupunan niya minsan, may tao, kain ng masustansya, bakit ang tagal kong gumaling? Kasi baka puro bara yung mga ugat mo, hindi maganda yung blood circulation mo. At ang nakakagawa lang po nun, nitric oxide. Now, tignan nyo to. Grabe no yung ugat mo. In fact, kaya do ikutin ng 2.5 times ang buong daigdig pag pinagdugtong-dugtong yung haba ng ugat mo na yan. Kaya po ito para po sa mga may kidney failure or meron mga signs po ng kidney failure. Tignan nyo, ang Lord talaga matalino. Alam ng Panginoon, ang unang mako-compromise sa'yo, lalo na't pabaya tayo sa pagkain, ay yung kidneys mo. Pero anong ginawa niya? Tinadtad niya ng ugat. Kaya mga kapatid, tignan nyo ito, habigyan kayo ng example. Alam nyo ba, dami naming na-save na may COVID? Mamaya, papakita ko po yung ilang testimony na-achieve natin sa ibang company to, pero almost the same yung products. Alam nyo, tignan nyo, eto tandaan nyo to yung incubator talaga, hindi talaga effective yun. At inamin na po yun. Sa US to, yung research na yun, nakita ko. Kaya pala lahat na nakita ko in-incubator, patay. Familiar po ba? Alam ko, iba sa inyo, nakaka-relate dyan. Basta sinabing tinubo na, wala na yun. Kasi ano nangyari? Pipilitin nilang makahinga yung ugat. Dahil nga po, magbibuild up ang mucus dyan, magbabara yan because of COVID, because of infection, or kahit anong sakit, kahit anong respiratory disease. Ang kailangan gawin dyan, sa totoo lang, mag-increase ka ng nitric oxide. Kasi ang nitric oxide lang ang may kakayanan na magbukas naturally ng ugat mo. Anong gagawin nila? Pupuwersahin kang saksakan ng tubo para dumaloy sa mga ugat. Yung hangin, yung oxygen. Ano nangyayari? Sumasabog po yung lungs. Hindi yun ang natural way. Ayan, di ba? Bro Freddy, talaga naman, pag tinubo na, tapos so, ang way pala dyan, increase mo nitric oxide mo. Alright? Yan ang kailangan natin. Maganda sa nitric oxide, baka inisip nyo, teka lang, by the way, since ang number 1 killer ngayon, stroke, cardiovascular disease, atake sa puso, stroke, hypertension, yun po yung number 1 killer. Very, silent killer. Ngayon, ang bilin ko po, kung may diabetes na kayo, huwag kayong mag-alala. Kung ang tanong mo, gagaling ba ako dyan, the answer is yes. Pwede kang gumaling dyan, pwede kang makalaya dyan. Pero, umpisahan nyo na pong i-increase ang nitric oxide nyo kasi ang nitric oxide nyo by this time, either sobrang baba yan or talagang kulang na yan. So, kaya po usually nangyayari sa diabetic, pero walang ma-atake dito in Jesus' name. Alam nyo po, atake sa puso, stroke. Yun ang nangyayari sa kanila. Okay? At yun nawawala na circulation yung binti, ayan gangrene na yung susunod, So, kailangan nyo po increase. Lalo na po, sa case nyo, Alam niyo po ba ang kinakamatay na may kidney failure? Ang kinakamatay ng kidney failure, atake sa puso. Yung may cancer, ang kinamamatay, atake sa puso. Yung end stage ng kahit anong sakit, kagaya ng diabetes, atake sa puso. Kaya ang una mo talagang isi-secure, mga kapatid, ay yung ugat mo at yung puso mo. Kasi hindi humihinto yan Now, nakakatuwa sa nitric oxide, isipin nyo, malaki siyang responsible siya sa pag-regenerate ng mga buto. Okay, kombinasyonan mo lang ng magnesium, vitamin D3 na tinuro ko last time, at saka K2, malaki ang role ng nitric oxide. Alright? Pagkatapos, ito po nakakatulong according to one research na may Down syndrome ng mga anak. So, kasi ang alam niyo po, ang Down syndrome, actually, may kapatid po ako na ganyan. Okay? At nung sinabi po ng doktor na hindi lalagpas ng ganitong age yan, tama po siya. At atake sa puso po yun. So, yun po yun, yung meron po may mga ganyang case, ay please, increase nyo po yung nitric oxide. Alright? Ayan. Pero may iba nakita ko, pero bihira po yun, yung may Down syndrome na lumalagpas pa ng mahaba, Pero mga kapatid yun, at very, sobrang heartbroken po yung parents ko niyan, kasi ang bata. Now, ayan.